So may nagtanong sa akin dito kung paano daw hindi magkaroon ng tension ang lalamunan pag kumakanta. Kasi yung tension kasi ito yan eh. Ito yung tunog yan eh. Just once can we find a way to fight. Tingnan mo, parang nagkakaroon ka ng ugat dito, parang sisirit na yung dugo mo. Yan yung tension. So parang dito mo pa rin iniipit yung boses mo. Pangit pakinggan, paano nga ba ang gagawin para hindi ka magkaroon ng tension sa lalamunan? Pero sa pagkanta, normal na ginagamit natin ang lalamunan natin dahil dito naman nanggagaling ang boses natin, nandito yung vocal cord natin sa ating lalamunan eh. Yan yung parang diamond shape na nakikita natin, yun yung ating vocal cord. Ginagamit pa rin natin yan para makakanta. So si diaphragm, yung nasa tiyan natin, siya lang yung sumusuporta ng hangin. So kailangan mo maglagay ng hangin para kapag hihit ka ng mga note, hindi ka kinakapos, di ka nabibitin. So ngayon, paano nga ba hindi matensyon? Kaya meron tayong warm up, meron ako mga vlog dyan, mga free vlog, mga free tutorial na tinuro kung paano mag-warm up, paano kumanta, para sanayin mo yung sarili mo, yung diaphragm mo, yung chest mo, na dito ka magpo-focus. At the same time, meron pa tayong nasal na ginagamit sa isang kanta, sa isang buong kanta, hindi naman iisa lang ang vocal placement na gagamitin natin eh. So ngayon, para hindi maipit ang boses mo, kailangan mong mag-warm up. Kailangan mo sanayin yung iyong diaphragm, yung chest mo. Instead na ganito yung pagkanta mo, just once, kailangan gumamit ka ng chest. O diaphragm, hinga. Just once. So galing na dito yon. Just once. May konting style ng aking lalamunan, may konting ipit, konting-konti lang. Kasi hindi mo pwedeng ipitin ng sobra ang lalamunan mo. Kailangan may naiiwan pa rin dyan open na space para sa hangin na lalabas. Para maganda yung labas ng boses. Smooth yung pagkalabas ng boses. So quick tip lang to para dun sa nagtanong kung paano nga ba daw hindi maipit yung hindi magkaroon ng tension. Yung lalamunan mo, wag mong gagamitin all the way, lahat ng technique mo nandito. Just once, ipit talaga yan. So kailangan gumamit ka, matuto kang gumamit ng chest. Like for example, palakihin mo muna yung boses mo. Open your throat and lagyan ng hangin ng diaphragm. So pag kumanta ka na, just once, konting push, just once. Meron akong tutorial yan, paano gumamit ng diaphragm. Hanapin nyo na lang dyan sa aking channel. So hindi siya masyadong naiipit yung lalamunan natin. Hindi ipit yung kakalabasan. Kasi kailangan mong mas powerful at mas malaki pakinggan ang boses natin para mas maganda. Meron namang style na parang papogi style at malamig ang dating. So pwede mo rin siyang hindi masyadong palakihin pero open mo konti yung lalamunan mo. Kasi ang lalamunan natin parang nagko-close yan pagka kumakanta tayo eh. Just once. Yan hindi masyadong tension. Just once. Diba? Can we figure out? Diba? Hindi masyadong tension. Hindi siya, can we figure out? Diba? Hindi siya masyadong nagkakaroon ng tension yung lalamunan. Kapag ganun yung tunog mo, can we figure out? Puro lalamunan yan. So, kailangan hinga, relax, and just once. Can we feel? Open konti, and gamit konti ng nasal para medyo may mid-range yung ating boses. Sana nagigets mo sana nagigets mo. Magtanong lang kayo na magtanong dyan, sasagutin ko yan lahat ng mga question nyo. Meron pala akong ilo-launch na voice lesson, online course, para sa mga gustong mag-avail. Dito mahal, ano lang to, affordable nyo lang to. Message na lang ako sa FB page. Sana may naintindihan kayo dun sa explanation nun. Kasi mabilisan lang to, lahat ng mga tinuturo ko dito ay quick tip lang. Hindi ako makapagturo na mahaba dito dahil aabutin tayo ng siyam-siyam. Ang pag-aaral ng kanta ay hindi overnight. Yan, lagi niyong tandaan yan.